Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, ipinahayag ni Madam Siona kay Gadon na nais niyang makita ang farm. Ngunit sinabi ni Gadon na malayo ang nasabing lugar mula sa bayan at kinakailangan pang maglakad bago marating ito. Ngunit lingid kay Madam Siona, hindi niya alam na ganoon lamang ang sinabi ni Gadon dahil ayaw niyang makita ng ina ang tunay na kalagayan ng farm. At nang may isaayos na ang lahat sa farm, muling nagtungo si Gadon sa lugar kung saan inaasahan niyang makikita ang buwaya. Halos hindi makapaniwala si Gadon sapagkat ang buwaya mismo ay kusang sumakay sa container van. Hindi rin nagpahuli si Negra Diabla na muling nag-anyong matandang babae at nagpumilit na makisakay na parabang humihingi ng awa. At doon, nasilayan ni Ador ang pagbabalik ni Gadon. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Sumunod ka sa akin! Nakahanap ka rin ng magpapasunod at magpapaluhod sa'yo. Ganyan nga. Sumunod ka pa. Sa akin ka lamang kikilala, Buhaya Komando. Sa akin ka lamang magpapailalim.
Pero wala ka lang hahanapin pa. May magpapakain na sa'yo dito! Ano na naman yan? Alibot, humapit sa kahoy at parang sinusundan ako. Oh, Nador, parang may iniisip. Nakamasid sa akin ang alipong. Sige, pabalik na lang ako muna sa may swimming pool. Oras na para pakainin ko ulit ang buhaya. Baka gutom na iyon. Ay. At, tama nga. Ayun yung matandang nakisakay kay Sir Gadon at dumating din dito. Pero, bakit hindi ko na siya nakikita? Umalis na kaya ang matandang babaeng yon? Kumusta na kayang buhaya? Hindi ko man lang nadatnan si Ador sa rest house. Wala rin sa paliguan ng buhaya. Puntahan ko nga ang swimming pool. Ano kayang ginagawa ng buhaya doon? Mabuti at nakasara pa rin ang gate. Kahit bukas man, may harang. Makakapasok din ang tao para magpakain sa ayop dito. Wala dito ang buhaya. Umalis kaya sa swimming pool? O baka pumunta sa kuweba? At yung matandang babae, hindi rin lumabas. Kung ganon, nasaan ang buhaya? Huwag kang mabahala. Nagpapainit. Giniginaw daw kasi ang buhaya. Ano? Nakakatawa ka naman. Naniwala ka naman. Biro ko lang. Kumain na yan. Natutulog sa lungga niya kasi busog na. Ganun ba? Binigyan ko ng baboy ramo kaninang umaga. Baboy ramo? Oo. Isang mabangis na baboy ramo ang pinakain ko sa kanya. Oh, nakakakilabot ang matandang yan. Paano siya nakahuli ng baboy ramo? Kumusta si Ador doon sa farm mo, iho? Nandun siya, mama. Nagpapakain. Abala sa pagbabante ng buhaya niya. Salamat, iho. Kahit papaano, nakahinga ako ng maluwag. Ganyan, mama. Ngumiti rin kayo. Hindi lahat tungkol lang sa buhaya ang dapat ikabahala ninyo. Ay, pero baka hindi lang buhaya ang iniisip mong ipasok doon, iho. Darating ang oras. May kasamahan pa siyang isasama ko doon. Para may kaparehas siya. Ano?
Nagbabalak ka pa yatang dumami ang mga buhaya. Iho, Mama, magulat ka naman kahit minsan sa akin. ay, nakakakaba talaga, iho. Ay, naku, iba ka na ngayon. Ayun na nga ang buhaya. Nakawala na naman. Paano na to? Buhaya! Nasaan ka na? Huwag kang aalis dito sa farm. May inihanda akong 1 kilo ng karne! Oh. Ah. Sus, Ginoo. Para na akong baliw dito. Kinakausap ko ang buhaya na parang tao. Ay naku, paano kung nakawala nga talaga? Baka si Sir Gadon na ang unang sagpangin. Ay, Diyos ko. Ang hirap ng sitwasyon. Ah. Oh. Ay, kailangan kong maghanap ng signal dito sa farm. Mahirap tawagan si Sir Gadon. Pero dapat niyang malaman na nakawala ulit ang buhaya. Buhaya! Bumalik ka na sa swimming pool mo! Oh! May karne kang 1 kilo! Ay, nako. Ano ba to? Aba. Mariusep. Nandun yung matanda. Baka siya ang nagpalabas sa buhaya. Inay! Kayo ba ang nagpalabas sa buhaya? Hala, ngumiti lang ang matanda. Tapos tinalikuran ako. Sandali lang, Inay! Inay! Kayo ba ang nagpalabas sa buhaya? Sagutin niyo naman ako! Ibalik niyo ang buhaya kung kayong nagpalabas! Kung hindi, kawawa ko kay Sir Gadon! Inay! Sir, patawarin niyo po ako. Totoo ang hinala ko. Ano bang ginawa mo, ha? Napunta po ako sa gubat, sir. Ano? Oh? Tinakawalan mo ang buhaya? Hindi ba't sinabi kong bantayan mong mabuti? Bantayan mo para hindi makalabas sa kulungan niya, ha? Pero ikaw... Walang silbi ang pagbabantay mo kung ganyan ka. Sir, patawarin niyo ako. Halika! Pupunta tayo sa swimming pool kung saan nandun ang buhaya. Titignan natin kung saan ito lumabas. Aray ko. Teka. Nasaan si Aris? Hindi ba siya sumunod dito sa rest house? Baka nasa swimming pool na rin siya, Sarah. Sir, ayun ang buhaya. Oo nga. Tignan mo. Baka bumalik lang siya sa lungga niya. Ha? Ayan, sir. Andun si Arisaw. Nakatayo sa ibabaw ng buhaya. Aris! Layuan mo ang buhaya!
Sir, delikado ka dyan, Ares! Lumayo ka sa buhaya! Yan. Lumiko ang buhaya. Naku, sir, ilalayo ang buhaya si Ares. Naku, gutom pa naman ang buhaya kasi hindi ko pa napapakain, sir. Ano? Uyo. Oh, Baka si Aris pa ang kainin kung gutom yan. hindi siguro, sir. Ayun na, nandun yung karne na inilagay ko kanina. Isinabit ko sa puste ng bakod. Ah, Sir, ito. Nandito pa yung karne na ulamin, ipapakain ko sana sa buhaya. Ayun o. Ay, sir. Hindi basta makakalabas ang buhaya. Hindi siya makakatalon sa bakod. oo. Nakita ko nga. Paikot-ikot lang siya. Salamat, Panginoon. Walang palatandaan na nakalabas. Pero, paano ako maniniwala sa iyo na nakawalang buhaya kung nandito naman siya? Sir. Ayan o. Nakaupo si Aris sa tabi ng buhaya. Inakyat pa niya ang likod nito. Totoo, sir. At hindi mo lang siya sinasaktan ng buhaya. Hayaan mo na lang siya dyan, Ador. Kakausapin ko ang buhaya. Subukan ko nga kung nakakaintindi siya ng salita. Alam ko namang hindi niya sasaktan si Aris. Oo nga, sir. Parang nakikita rin natin ngayon. Pero, sandali nga lang, Ador. Sir? Bakit mo nga ba sinasabi na nakawala ang buhaya? Bagamat, nandito naman siya. Sir, parang nagkamali ako. Hindi ko na kasi nakita kanina nung nag-ikot-ikot ako. Niloloko mo ako, Ador. Alam mo ba na dapat meron akong kausap na tao ngayon tungkol sa negosyong binubuo ko? Talaga, sir? Wala po akong nakita. Akala ko talagang nakawala. Hindi ako naniniwala sa iyo. Sir? Baka naman natatakot ka lang na mag-isa dito sa farm. Gusto mo bang palayasin kita? Hindi, sir. Pakiusap. Pagtisan niyo ako. Huwag niyo po akong palisin. Gusto mo bang itaboy kita ngayon din, ha? Ha? Hindi, sir. Hindi. Nagsasabi ako ng totoo. Huwag niyo akong palayasin. Kumusta dyan sa farm, iho? Nakita niyo na ba ang buhaya? Niloloko ako ni Ador, Mama. Pinapaniwala ako na nawala kanina ang buhaya. Pero, nandito naman. Ano? Oo, Mama. Hindi ito nakawala. Hindi totoo ang sinasabi niya. Nag-aalala lang siya at nagkukunwari. Si Ador, kumusta? Sinungaling siya, Mama. Pero, meron akong nahalata sa kilos niya. Na para bang meron siyang tinatago sa akin. Bakit mo nasabi yan? Galit na galit ako nang makarating kami dito. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kaya napagbuhatan ko siya ng kamay. Ano? Ngunit, alam niyo ba, Mama? Enjoy na enjoy si Aris sa pagsakay niya sa buhaya. Ano? Diyos ko, ano bang ginagawa mo, Gadon? Pabayaan mo ba na ganyan? Pinapasakay mo pa ang anak mo?
Hindi mapapahamak si Aris, Mama. Kilala ko ang kilos ng buhaya. At hindi takot si Aris. Ay, Diyos na maawain. Huwag kayong kabahan. Hindi nananakit ang buhaya. Sobra ka namang nagtitiwala, iho. Buhaya yan. Ibang klase ang buhaya na ito, Mama. Sige na, ganun na lang, Mama. Uuwi na rin kami ni Aris. Bye. Mag-ingat kayo, iho. Ay, ano ba naman si Gadon? Paano kung biglang magwala ang buhaya? Tapos, ay, ilayo mo po, Panginoon. Ay, andito na si Gadon. Salamat, Diyos ko. Akala ko talagang hindi ko na sila makikita ulit. Sasalubungin ko sila. Mag-isa lang si Gadon. Bakit? Nasaan si Aris, iho? Bakit hindi mo siya kasama? Naiwan sa farm, Mama. Huwag kayong mag-alala. Kukunin ko siya mamayang hapon. Ano? Iho, hindi tama na iniwan mo. Lalo pat doon sa farm. Gaya ng sinabi ko sa inyo, huwag kayong kabahan. Walang mangyayari sa lugar na iyon. Grabe ka naman ka doon. Pinapahirapan mo na ang isip ko. Hindi na ako mapakali. Hindi na ako makatulog sa ginagawa mong yan. Mama. Kung alam ko lang kung saan ako paparoon, pupunta sana ako sa farm. Pero ngayon, naiintindihan ko kung bakit ayaw mo akong pumunta doon. Inuulit ko, Mama. Huwag kayong matakot. Walang mangyayari kay Aris doon. Ay, wala na naman kung ganito lang. Baka napunta si Aris doon. May buhaya pa naman doon. Paano kung wala ngang buhaya roon? Masabi ko na sana na sumakay siya at nagpalipas sa kabundukan. Nagpahinga. Yun na lang sanang sinabi ko. Pero ayaw, nandyan ang buhaya. Nakatitig sa akin. Nakatakot. Hoy, buhaya! Nasaan si Aris? Magsalita ka para may kasamang boses dito sa bukid. Buhaya! Saan si Aris? Pambihira naman ang buhayang ito. Hoy! Lalo pang lumalaki ang mga mata mo. Ang pangit mo naman. Sige nga, magsalita ka kung talagang nakakaintindi ka. At huwag kang mag-atake, ha. Bibigyan kita ng 1 kilo ng karne ng kambing kung magsasalita ka ng parang tao. Ha? Malalaman natin ngayon kung matalino kang baya ka. Hoy! Tigilan mo ang pagtitig sa akin. Baka mahulog ako sa mga mata mo. Magsalita ka na ngang parang tao kung talagang magaling ka. Nasaan si Aris? Wala. Pinapalaki pang mata na. Nasaan si Aris, kako? Hindi ka pa rin nagsasalita.
Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!